So hello mga coins, mapagpalang araw po sa inyong lahat. So maraming salamat mga coins sa suporta po sa ating YouTube channel. So thank you ng marami. And maraming salamat din po sa napakagandang feedback po ng ating last 2 content. So ito po, yan. So makikita nyo po dyan mga coins, yung mga arrow up po natin is kulay green. Yan. So thank you mga coins. Sabi ko nga po sa inyo, in return mga coins, yung pagsuporta niyo po sa atin, mas aayusin o mas ko-concrete pa po natin yung ating mga information po dito sa ating YouTube channel. So tuloy-tuloy lang po mga coins ang panonood. May mga corresponding videos po tayo dyan kung may mga coins po tayo na hinahanap na possible na hawak-hawak po natin. So yun mga coins, thank you na rin po sa mga nakapanood po ng ating last content. So ito po yun. So yan, tumalakay po yan mga coins ng ating mga 1 piso na bolder letters. So yun, piso lang yan mga coins, pero may mga specific value po yan. Panoorin niyo pong mabuti na sa ganun po may idea po tayo sa mga piso na nagsisirculate pa rin o patuloy na nagsisirculate pa rin sa atin. So yun mga coins, in this video ating talakayin itong mga 5 piso na nasa harapan po natin. So ito po sila. So yan, may mga specific value yan mga coins, and may mga possible collector's value po. So huwag na natin masyadong patagalin, pahabain. So samahan niyo po ako mga coins sa ating pong talakayin itong mga bariyang ito. So tara, let's go! So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So maraming thank you mga coins sa second part na to, umabot po tayo. So yun mga coins, atin munang tugunan itong mga nag-comment po sa ating content. So medyo magandang sagutin itong mga katanungan ito. Itong mga katanungan ito mga coins is pinili po natin to. So ito po. Yan, nag-comment po si Sir Luis Layusa. Yan, ito po yung kanyang comment mga coins. So ito po. Yan. Sir mga coins, mahirap pala maghanap ng buyer ng coins. Puro semi-hard to find yung coins ko eh. 1 piso 2017, 5 pieces and 2018. 300 po lahat. So yun, Bossing Luis, para sa akin mas maganda po kung marami po tayong aaniban po na group sa Facebook. Nasa ganun po, mas madali nyo pong maibenta po yung coin po ninyo. So huwag nyo pong kakalimutan, bago po kayo mag-post mga coins, lagyan po natin ng PTPA. Yan. Permission to post admin and moderators na rin. So yun mga coins, yung 2017 na sinasabi ni Bossing na NGC, pwede nyo po siyang ibenta ng 50 pesos. So, mas maganda Bossing kung ibenta mo siya ng 50 pesos. 50 pesos ang isa nung 2017. So, all in all, pwede ng 200 to 250 sa pangkalahatan. So, ilagay mo na lang as freebies yung 2 pieces na 2018 na upper mint mark. So, pwede mo mabenta yun ng ganun. Kasi, isipin nyo mga Bossing magsishipping pa yung bibili po niyan. So, pwede naman siguro yun na 300 mo siya ibenta kung ilalagay mo doon, i-include mo doon na free shipping. Pero medyo mura na yun. Pero goods na yun, mabilis na yun mga Bossing. Mabilis mo na maibibenta yun kung ganun yung price na iyong gagawin. So, ito po, nag-dispose po ako ng 2 pieces po na 2,005 na 1 piso. So, ito po yung aking post. So, yan, makikita nyo po dyan mga coins. Ayan, nakikita nyo po yung ating share. Napakarami. Yan. So, sinare po natin yan sa group na ating inaniban. Yung iba nga po dyan, hindi ko na siya sinare. Baka maban po kasi yung aking FB account.
mag-i-spam ano po kasi yan mga coins, nag-i-spam message po pag masyado mong masyado ka nag-overwhelm sa pagpapasa. So yun mga coins, pwede nyo naman pong ibenta yan. Siyempre konting effort and magandang pag-picture sa barya. So parang ganito po. Yan. So makikita nyo po dyan may picture po. Yan ang 2005 ko and including na rin po yung video. Yan. So makikita nyo po dyan, nilagyan po natin ng picture and video para makikita rin po at mas maging interesado yung bibili po ng barya. Yan. So tip po yan mga coins kung kayo po ay magbebenta. So next po, si Bossing, ito po. Yan. Si Ferhan Rigor. Yan. Sir, pwede bang linisin ng metal polish yung mga 25C? Yan. So para sa akin boss, wag na wag po tayong gagamit ng ito po, metal polish. So hindi po ako nag-a-advise na gumamit po kayo nito. Kasi bakit? Unang-una po, mawawala po yung natural toning ng barya. Pag yun po ang nawala, katulad ko po, medyo may idea po tayo kung paano po makikita yung itsura ng nilinis at natural tone. Yan. So never ever tayong gagamit ito ng ganito, bossing. Yan na, metal polish. Pero kung hindi po talaga maiiwasan nalinisin yung barya, so katulad po nito mga boss So yan po. So makikita nyo po dyan, yan po ay 2012 na bolder letters. Makikita nyo yan, marami siyang mga molds and mga konting kalawang. So yan. So yung part na yan is dapat po yung matanggal. Kasi ang mangyayari po niyan is kakalat po yung pinaka kalawang niya, pinaka rust niya. At the same time yung mga molds papangit po lalo o papangit ng husto yung barya. So I highly recommend mga coins na gumamit po kayo nito. So ito po, baking soda and suka. Yan. So yun, ibabad nyo siya at least siguro pinakamatagal na po yung 1 minute. So ilagay nyo po muna yung suka, then lagyan nyo po siya ng baking soda. So yun, pag nalinis nyo po siya, unti-unti matatanggal yung molds niyan mga coins. Then banlawan nyo po siyang mabuti para yung epekto ng mga chemical na ating in-apply. So hindi po siya magkakaroon ng epekto ng husto sa ating barya. So ito, bibigyan ko. Ito po yung nilinis ko na coin na sinasabi ko po sa inyo. So ito po. Yan. So ito mga coins, nilinis ko na ito Makikita nyo dyan, may tama pa rin siya. So yan po. So kung hindi ko nilinis yan mga coins, itong part na to, kalawang na to Tapos ito mga molds to, napakalaking molds na ito. So ito, natanggal siya. So medyo kita na yung details niya. So yan, 2012 po na bolder letters. Yan. So wala naman ako nakikita na any effect na nangyari na pumangit or kung ano nangyari sa barya. Kasi mga coins ito, pag yung metal polish po kasi yung ating ginamit sa paglilinis po ng barya natin. So ang mangyayari po niyan is magkakaroon po ng parang mga dots, which is yun po yung sisira sa inyong barya. So yun sana nakatulong itong na to. 2 tips o 2 advice na tinanong sa atin ng ating mga coins. So kung meron kayong mga katanungan mga coins, wag po tayo mahihiya magtanong sa ating comment section syempre. Nang sa ganon, masagot ko po at maitama po natin yung mga maling part. Yan. So yun mga coins yun, dumako na po tayo sa ating topic. So yun, in this video atin talakayin nga po yung ating mga mga moldy type na sinasabi nila. Ayan. So ito po, medyo marami-rami tayong mga moldy type. So ito mga coins, ito yung mga regular type po ng barya. So, ito, bibigay tayo ng
iilan na ito po yung ating mga regular type na sinasabi ko para sa akin. So marami nagsasabi mga coins, ito daw po wife pick. So yan, i-ano muna natin ang ating yan. So kung mapapansin nyo mga coins, yung script po ng ating mga gawa ni BSP is, kita nyo naman po. Yan. So yung mga script po niya, detailed na detailed, and at the same time, maninipis po siya. And yung, ito yung obverse part niya, and ito po yung reverse. So mga coins, kilala nyo naman po. Sa mga OG po dito sa ating content or sa ating YouTube channel, kilala nyo po si Macoins. Mahilig yan sa mga solid na barya. So ito, nakikita nyo naman po aking 1997. So marami nag-aalok sa atin ito. Sabi ko naman po maganda yung kondisyon syempre, di ba? So ito po yung mga moldy type po natin. So kung mapapansin po ninyo, malayo siya. Unang-una yung mga script po niya. So yan, makikita nyo po, naka-emboss po siya. So mas maganda nga po kung meron tayong magnet, at para nasa ganon mas malaman po natin kung ito po ba ay possible error. So mas maraming error na lumalabas dito sa mga ganitong type ng barya. So ito mga guys, para malaman natin, para ma-secure natin na ito po ba ay legit, syempre meron tayong meron tayong weight scale. Ito po yan, timbangan po. So tatanggalin natin isa-isa. So ito po, ayan, 2009, 2001. So naghanap po ako nito mga guys, may mga ganito na hinahanap ako. So gawan ko na lang po siguro ng content. So focus muna tayo dito sa pagbibigay ng tamang texture yan. Pagsusunod-sunod lang po natin din, saka po natin timbangin. Kasi nga sabi ko nga po sa inyo, mas maganda kung may timbangan kayo. At least malalaman po ninyo na legit po o okay po yung coin na inyong hawak-hawak. Ito na nga po mga coins. So yun, buksan muna natin ayan, hello. So zoom natin. Ayan. So umpisa natin dito sa ating 1997. So regular po nito mga coins, alam nyo naman po, 7.7 grams ang regular na ganito. So 7.3. So medyo alanganin tong 1997 natin, medyo underweight siya. So ito po. Yan. Ito po yung ating ayan. Ito po siya. 7.3. So ulitin natin. Pag mga ganito mga coins, pwede nyo naman ulit-ulitin. 7.4. Kasi may 7.4 grams. Yan. So next, i-ano natin ibang coin natin. Pag ganyan mga guys, pag medyo mababa, alanganin kayo, pwede nyo naman ulitin yung pagtimbang sa kanya. 7.9. So ulitin natin. 7.7 dapat. So 7.9 ulitin natin. Kung tama ba? Oh, 8 na. So medyo ano to, kakaiba to 7 pa. Ulit. Yan. 8 talaga siya. So ito mga coins, 8 grams. Yan. So 8 grams yung ating moldy na isa. Yan. Pakita natin ulit. Pakita natin sa inyo. Na 8 grams siya. 7.9 naman ngayon. So ito po, 7.9, kanina 8 grams. So, yan. So, next natin, ang ating 1999. 7.6. So, medyo malapit siya dun sa ating 7.7. Kanina, 7.6. So, possible mga ganun na naglalaro tong barya na to. So, next po natin is 2001. So, ito medyo maraming may hawak nito 7.8. Yan, 7.8 po siya. So, yan po. 2001. So, yung mga ganito mga guys pwede nyo naman po siyang kolektahin. Kasi,
Mas maganda nga meron kayong ganito, at least meron kayong konting reference para pag na-demonetize na yung barya. Uy, underweight to ah. Okay lang naman, pero manipis yung pinaka niya. Makapal lang yung 7 grams nga lang. So yun, medyo underweight tong isa. So yung mga possible siguro, baka pag nakakompleto kayo ng ganito, maibibenta nyo rin po ng maganda-gandang presyo. Yan, so yun natin. So yan mga kaisa, meron tayong hawak-hawak na ganito na 1997, 1998 meron din tayo. So meron din akong 2002, 2001, and meron akong 1999. Yan. So hindi ko kino-consider yung iba ko na year 2000 ko kasi hindi naman sila halos moldy. So makikita po ninyo, yung pinaka-reverse naman po niya is okay naman po. Madumi nga lang. So makikita nyo mga kaisa, yung aking mga barya, hindi siya ganun kaganda. Pero, never ko siyang nilinis. Yun nga po, nawawala siya ng added value. So yung mga ganito mga kaisa, meron ako nakita ng post nito. Naibenta niya to. Yung ilang piraso ba to? Na 1997, 1998, 1999, 2001, 2002. 5 pieces kompleto. Yung mga moldy type. Naibenta niya ng 550 hanggang 600. So, yun. Maganda pa rin siyang kolektahin. Sabi ko nga po sa inyo, kung kayo po ay bibili ng barya or magbebenta ng barya, mas maganda picturean nyo po ng magandang angulo. Kumbaga sa marketing, picturean po natin na mas okay, mas goods, makaya sa mata. Kung ano nyo na lang yung sarili nyo na kung ako yung bibili, ganito yung itsura. Ganito yung pagka-picture. Bibiling ko siya, makakakita ko. So parang ganun. Marketing strategy na rin. Yan mga kaisa, ito possible, pwede nyo siyang ibenta. Pero yun nga po, strongly advise, wag po pa isa-isa kasi mahihirapan po talaga ako i-pull out pag pa isa-isa. Mas maganda ito mga guys, yung 1997 saka 1998. Medyo mahirap siyang mahanap. So ito siguro umabot ako ng mga 1 taon bago ako naka-hunt ng ganito. So ito medyo common lang itong 2001 saka 2002. So meron akong variant na hinahanap po dito sa mga barya na to. So talakayin po natin yan siguro sa mga susunod na content. So yan mga coins, kung meron kayong ganito, tabi nyo lang, pa isa-isa benta, pa isa-isa medyo mahirapan po kayong ibenta, i-pull out. So mas maganda set siya. Gaya nga po ng aking sinasabi, 1997, 1998, 1999, 2001, and 2002. So, yan yung mga common na nakikita ko na meron. So, medyo nahirapan ako, nag-struggle ako dito sa 1997 sa 1998. So, yan mga guys, kung meron kayo mga ganyan, tabi nyo lang po, keep nyo lang po. Nasa ganon, makikita nyo po yung value niya sa mga susunod na taon pag na-demonetize na itong ating mga BSP coins. So, mapapalitan po yan possible by susunod next year o sa mga susunod pang year. So, yan mga kayo, sana may napulot po tayong konting kaalaman dito sa ating YouTube channel. So, maraming salamat po sa panonood. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, eto po, yan. Please subscribe to our YouTube channel. Yan ang ginanda ko pa yung boss ko. And pakilike na rin po ang ating mga video. So, maraming salamat sa mga kakoy sa pagsuporta po ninyo from day 1 and hanggang ngayon nandito pa rin po tayo. So thank you. Ito po yung mga nag-comment po ng ating last content. Ito po silang lahat. Yan. So maraming salamat mga koy sa patuloy po ninyong pagsuporta, and please comment lang po tayo. Anything na pwede nyo pong itanong o gusto nyo itanong, italakayin po natin dito sa ating content. So maraming salamat sa mainit na suporta. Yun nga po, gaya nga po na aking sinasabi palagi. In return sa solidong pagsuporta niyo po sa ating YouTube channel, syempre bibigyan ko rin po kayo ng solidong content na pwede niyo pong magamit sa mga group natin.
Thank you mga coins. God bless us all and ingat po kayo. Ingat po sana tayo palagi. Yan, medyo nakukutal na tayo. So maraming salamat mga bossing sa suporta po na inyong ibinibigay sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Ingat po kayo mga coins and God bless us all. Kita-kits sa susunod na content. Bye-bye.